Sana ako naman muli na tumulong po sa harapan ninyo at mag-share ng Word of God sa gabi pong ito. So, ang ating So, yung pag-usapan natin ngayon is about enjoyment. Did we enjoy our praise and worship tonight? Ay tuloy ako na napakasarap na bigyan ng papuri at salamat ng Panginoon. Di po ba? Amen! So, bago po tayo magsimula, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Tunay na po God na napakasarap o God, ibigay po ang karangbatang pagsamba para sa iyo, Diyos. Ang aming pagpuri, ang aming love for you, God. Tunay nga po, Diyos, na hindi man po sapat ang bawat sabitin ng aming mga labi na mapuri para sa iyo. Ngunit ito po ang nais ko namin ibigay pinaka-best. Pagka ikaw po dapat tumanggap ng karampatang pagsamba, pagpupuri, pagkat ikaw po ang Diyos namin, O God, mula noon at magpakailanman. Ikaw ang hari ng mga hari at Panginoon mo, Panginoon. Isa po, O Diyos, bigyan niyo po kami ng katalinuhan. Lead us, O God, show us ang mga bagay, Panginoon, sa mga salita upang maunawaan po namin ito, O God. Katulad po ni Solomon na ang punong-punong ng karunungan, O God. Nais po namin matuto po sa kanyang buhay at patuloy na bigyan po kami ng kaliliwanagan sa aming kaisipan sa ayon pong pang-araw-araw ng pamumuhay, especially namin po mga anak po, Diyos, na nais po namin magigiliwanag sa mundo pong ito, God. Bless us, O God, with your word. Patuloy na pagpalain po kami ng iyong katalinuhan, ng karunungan, ng mga bagay, O God, na ikaluluwan natin ng iyong pangalan ng Diyos. Kaya po, Diyos, na bawat sa sa amin ay patuloy na magkaroon ng po ng maging attentiveness, O God, sa gawin ito, pang maunawaan po namin ang nais mong ipating sa gabi po ito, O God. At sa iyo namin pinagkakatiwalang lahat, O Diyos. Pagkakalam po namin, ikaw lang po ang namin pong inaasahan, O God, na patuloy na siyang kikilos sa aming pong kalagitnaan, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name, pray. Amen. So, ang ating pong topic ay enjoy what you have. Amen! Amen. Na-enjoy ba natin talaga? Kung ano meron tayo? So, basahin mo natin yung sinulat po ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 6, verse 1 up to 6 for the time. I have seen another evil under the sun, and it weighs heavily on men. Verse 2. God gives a man wealth, possessions, and honor, so that he lacks nothing his heart desires. But God does not enable him to enjoy them, and a stranger enjoys them instead. This is meaningless, a grievous evil. A man may have 100 children, wow, and live many years, yet no matter how long he lives, if he cannot enjoy his properties and does not receive proper burial, I say that a stillborn child is better off than he. It comes without meaning, it departs in darkness, and in darkness its name is shrouded. Though it never saw the sun or knew anything, it has more rest than does that man. Verse 6. Even if he lives 1,000 years twice over, but pays to enjoy his property, do not all go to the same place. So, yun po yung verse 1 to 6. Sagay na po. Praise. Masyado malakas lang. 12. So ito, enjoy what you have. So nabasa po natin sa verse 1 to 6. So, alam naman po natin na hindi may kakailan na si Solomon yung pinaka-wise na tao na lang po sa mundo natin. In his time. Ngayon, marami nang matatalino. At marami na rin nagtatalino. Diba? So, ano ba yung nais sabihin sa atin Solomon dito? So, meron akong katrabaho, Sri Lanka. So, nagsimula siya ng February yata. Isa siyang agriculture student. So, nag-graduate siya. Tinapang siya doon sa factory.
So yung sahod niya lang noon, nasa farm siya, 20 yata, 20 per hour. Yung iba 18 pa nga. So, kapares ko rin pa yan. So, habang tumatagal, ang dami niya reklamo. Kasi ayaw daw niya yung 40 per hour. Ilang linggo lang, sinabi na sa pinaka-palabay namin. Gusto niya lumipat kasi gusto niya lang 45, so lumipat siya ng Pitaktigba. So, sister number niya ng Biscotti. So, nawala siya. After 3 days, bumalik. Kasi restaurant yung napuntahan sa Pitaktigba. So, nahirap din daw. Samantalang doon 10 hours sa Pitaktigba, 45 hour per day. Doon sa trabaho namin, 12 hours. So, hindi ba siya masaya? Yung sabi niya ko siya 45, binigay sa kanya, tatulog na araw ba, bumalik na naman doon sa factory. Mas mamaya na naman, mahirap na naman daw yung trabaho kasi taga-hugas siya doon sa amin. Mayroon na naman kasi na-experience ko din. So, after a month, ayun, nag-demand na naman siya. Kasi, hindi daw siya makapagtrabaho ng 40 lang. Tama, demanding. Samantalang nung nasa farm pa lang siya, 20 shekel per month, per hour. Nung nandun na siya sa factory, hindi pa rin siya kontento. Ang dami niya reklamo, hindi lang sa sahod, kundi pa sa pagkain. So, kasi mayroong biniliver na sandwich, yun yung lunch ng lahat. Pero ako, meron namang one chef. Buti na lang, masipag yung aking misis na nagluluto para sa proud ko, sa buong week. So siya, namin yung reklamo, pati pagkain, hindi daw masarap. Ayaw niya, ganito na lang. Nagsarap ito. So namin yung reklamo sa buhay, lahat na lang. Tapos lagi daw siyang pagod. Lahat naman kami pagod. Kasi 12 hours ba naman sila, hindi magpapagod. So masyado na daw doon, sabi niya. So minsan nga, sa race ko, nasigawan ko na kasi araw-araw na lang nagreklamo. Minsan pa nga, sabi na aalis na daw siya. Kasi inalis siya doon sa tanto, sa paghugas. Hindi pa siya doon sa ibang one, sa ibang trabaho sa bumabay sa akin. Ayun, reklamo naman. Samantala kami, kami yung pinakababa, yung pinakamatay kong kasama, yung frame niya. 36 lang per hour na, 3 years na siya. Ayun, hindi nagreklamo, basta trabaho. Samantala itong bagong to. Ang sarap ba ito? Ayun, isa nga, nagsigawan kami, nag-away kami. Sabi niya sa kasama namin, sa pinaka-amo namin doon, naalis na daw siya. So, kinakausap siya ng amo namin, tataas pa yung sa mukha mo muna, sabi niya. Tapos, siya pa yung maate. Tataasan na nga. Ayaw pa rin. Isang na namin, kabababa pa rin sa amo namin. So, ayun, after a few days, kinausap siya nung nagpapasahod namin. So, nag-stay naman siya ng ilang weeks ulit. So, mayroon talaga mga tao na wala kakontentuhan. Nakakala mo, ang taas-taas naman ng degree na magdidiman ng laking-laking sahod. So, minsan tignan mo lang, di ba? Ang dami nating reklamo sa buhay. So, yung meron tayong mga gamit sa bahay, pero nakatago. Hindi natin na-enjoy. Lalo na sa mga Ilocano. Yung mga gamit na plato, yung mga bag, nandun lang sa mga aparador. So hindi natin na-enjoy. So, gusto ko sa atin, ma-enjoy natin kung ano yung meron tayo. Di ba? Yung mga pintasyon, nakatago, hindi sinusuot. Kaya nga. Yung mga silver yun na nangitim na kasi nakatago lang. So, na-enjoy ba natin yung mga anong meron tayo, yung mga blessing na binibigay ni Lord? So, sabi niya doon sa binasa po natin, kailangan daw natin bilangin kung ano yung mga meron tayo. Yung tipong pagbukas mo ng closet mo, ay, wala na akong damit. Pero, namumutok na yung namumutok na yung aparador sa wala nang mapaglagyan. So, tapos sa'yo, wala akong damit, wala akong may suot. So, umisan talaga, wala tayong kakontentuhan, di ba? So, sa dami-dami mga damit natin, mga sapatos, nagagamit mo ba natin? So, na-enjoy ba talaga natin kung anong meron tayo?
Buti na lang, yung trabaho ko ngayon, araw-araw kumamali. So, ayun, na-enjoy ko na lahat ng mga gamit ko. May susot ko na. So, nag-imita pa lang, naka-stack lang sila sa mga box, sa aparador. So, ang tinuturo ng ibang mga churches, yung magtipid tayo, yung magtiis. Pero, in a way na sinasabi sa atin ni Solomon, kailangan natin i-enjoy yung bawat kung anong meron tayo. It's not the heaven, instead, enjoying what we have, it counts. Bakit kaya maraming mga mayaman, di ba sa? Nasa kanila na lahat. Kasi, hindi tayo makontento, di ba? Bakit ang daming mga, ito, hindi ako makapaniwala, ang daming mga napupost sa mga trabaho, wala si kabayan. Araw-araw na lang, Martes pa rin sa yung may mga utang-utang, pare-pare sa mga nagtatrabaho, bakit? 1,000, meron pa 50,000, 100,000, no, base. Saan na pupunta yung mga sahod natin? One thing nakikita mo is yung naiingit tayo. Diba? Kasi hindi tayo masaya kung anong meron tayo. Binigyan ka ni Lord ng 10,000, gusto mo, Lord, 20,000. Di ba ba, natry niyo na ba yung umuwi ng Pinas tapos nagbigay ka ng pasalubong? Ano ba itong binigay niyo? Luma pa. Binigyan mo ng 500. Hindi pa gawin 1,000. Di ba ba? Kumipot daw. Yung binigyan mo ng isang latang corn beef, isa. Wala pong sabon dyan, kung ano-ano. Hindi pa nagpapasalag. Kaya minsan nakakatamad na mamaya, di ba? Yung hindi na na-appreciate. Tapos na ibang sasabihin sa'yo. Pero ang gusto ni Lord sa atin, enjoy natin kung anong meron tayo. Hindi nga daw kung anong karami kung anong meron tayo, kundi kung paano natin enjoy. Yung naluma na lahat ng mga gamit mo kasi ayaw mong maluma. Di ba? Ng mga bata tayo kung may bago tayong sinyanas. Ayaw na. Mamagayin natin matapuan sa lupa kasi kabago-bago. Bubuhati mo, lalagay mo dito. Di ba? So ayaw natin lumuma kagad. So, kung ang gamit mo ay naluma na, nagasgas na, yun ang na-enjoy mo. Kundi hindi yung nauugod-ugod ka na, hindi mo pa nagagamit. Sayang, di ba ba? Parang yung lola namin. Ang dami namin ang magagandang namin, pero yung mga butas-butas, ang sinusuot. So, sabi nga ni Ed Lapis, pag after 6 months, hindi mo na nagagamit yung mga bagay na kung meron ka, mamigay na natin, di ba? At least yung iba, magagamit pa nila. Sa amin ni Mrs., nagkukulit kami mga sapatos, mga damit. Pero yung mga hindi na namin talaga nagamit, sila na namin sa Pinas. So ayun, sila yung nakikinabang. Tapos nag-aagawan pa sila. Yung tipong ang saya-saya nilang makatanggap. O at least, hindi siya naka-stack lang, hindi lang naalikabukan, di ba? So hindi lang tayo nag-enjoy, pati rin sila. So that was what does want to do. Yung kailangan natin enjoy daw kung anong meron tayo. Properties man yan. Share. Share? Properties? Parang ganda. Sige sir, share mo sis. Unahin mo na ako. Kung anong property. Ilang hektarya na ba? So, go on living because life is short, di ba? So, ilan ba yung edad ng ang tawag doon, life expectancy ng 70 to 80 gano'n. Kaya natin ang tagal-tagal pero ang bilis, di ba? Dati uhugin lang tayo. Tapos naglalaro-laro lang kayo sa daan, wala kang problema ngayon. Ano na? 30 to 40 plus, 50 plus na tayo, di ba? Ang bilis. Yung bagong dating ganito, akala mo, 2 years lang ako, 3 years lang. Pero ngayon, ilang taon na tayo?
Pinakamababa dito siguro 8. Ilang taon na kayo, sister? 8 na? Mag-8 na ho. Di ba? Bilis, parang kaya nang dumating sila sister Tina, sispe. Parang kahapon lang. So, ang bilis na malon. So, kailangan talaga kung anong meron tayo enjoy natin kasi hindi natin alam yung panahon. So, sa verse 7 to 9, all man's effort are for his mouth, yet his appetite is never satisfied. Verse 8, what advantage has a wise man over a fool? What does a poor man gain by knowing how to conduct himself before others? Better what the eye sees than the roving of the appetite. This too is meaningless, chasing after the wind. So meaningless daw yung mga bagay-bagay kung hindi naman talaga natin na-enjoy. So sa mga advertisement, nakikita natin ang daming pampabuti, pampaganda, di ba? Kung ano-ano, uso pa ngayon yung rhinoplasty. Ano lang doon? Rhinoplasty. Kung meron ka, why not, di ba? Pero, bakit kaya dumadami? Kasi, nakikita natin sa mga advertisement, uy, pwede pa yun. Kung may pera, why not? Pero, hindi mo nakikita yung iba, naagnas yung ilong, tapos, hindi successful yun yung nakakatakot. Ibig na gumanding yung mawala ka pa ng ilong, die. Hindi ko ba? So God loves us to have a full life. So life is a gift from God. So kailangan natin enjoy yung buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Na-enjoy ba natin yung buhay natin sa araw-araw? O lagi tayong problematic, lagi tayong nagreklamo, bakit ba naging Pilipino ako, bakit na ako naging US citizen, gano'n. O kaya ano ba yung mga pinapangalan natin maging citizenship? Senior citizen. Huwag naman siya. Ganun ba yung, bakit ba ako pinangalan na mahirap? Ba't sila maging magulang ko, mga kapatid ko, di ba ba? Sinisisi pa natin yung parents natin, kung sino-sino. Kasi daming natin reklamo. Hindi tayo nakukontento sa buhay. One way of thanking God is to enjoy what God gave us. So, kung hindi natin yung buhay natin, kung ano man meron tayo, yun daw isang uri ng pasasalamat natin sa Kanya. Katulad ng pag may nagbigay sa atin ng regalo, ginagamit pa natin. Kung nakatago lang yan, hindi lang kita nagbigay sa'yo, tapos naman din natin bibigyan. Diba? Sino naman ang ganyan na magbigay sa ibang tao kung hindi naman ginagamit, nakatago lang o kaya hindi tayo. So, but God gave us everything that we need. So, pero sapat ba sa atin? I believe sapat yung binibigay ng Lord, pero minsan hindi tayo satisfied. Ito rin naman sa natin. Enjoy only what you have and do not covet what you do not have. So minsan, bumibili tayo ng sasakyan. Minsan ba, nagpapatay tayo ng mansyon. Bumibili tayo ng iPhone. Bumibili tayo ng kung ano. Minsan, gumagastos tayo hindi dahil kailangan natin. Hindi kundi dahil yung nakikita ng mata natin. Yung iba, nakikipag-kompetensya. Di ba? Nakita mo doon sa kapitbahay mo sa Pinas na, ay, nagpatayo siya ng mansyon. Papatayo din ako. Yung ayaw natin magpatalo. Uy, bumili siya ng sasakyan. Hindi din ako. Bakit siya lang? Uy, bumili siya ng iPhone. Hindi din ako. iPhone 10. Di ba? So, di ko naman sinasabi naman sa mga bumili ng mga ganitong bagay magpatayo. Pero, ano ba yung purpose natin? Minsan, yun nga, dahil naiingit tayo, minsan ayaw natin masapawan. Yung, ang masama pa, yung nagpatayo ka ng mansion, tapos inutang mo lang. Kasi yun, nagtatago ka na dito. Meron kang sasakyan nga,
Wanted ka naman dito. Di ba? So, nonsense. Ito ba, yung bibili ka ng kumano sa Pinas, pero nandito ka. Na-enjoy mo ba? Yung sasakyan na binili mo sa Pinas, na-enjoy mo ba? Yung nabili mong kumano, hindi naman masama, pero ang point is, hindi natin na-enjoy dahil nandito tayo. Noon pa nga, matagal lang pinukulit ng tatay ko na bumili ng sasakyan. Oo, pero bumili ako sa sasakyan, hindi ko naman na-enjoy. So, yun pa isa, gusto nyo magpapili sa akin. Hindi naman mag-try, hindi naman nagpo-practice. Meron man siyang motor. Isang taon na yung motor niya. Hindi siya natutong mag-drive. Ayaw niya lang talaga. Ngayon, binenta na. So minsan, may mga desisyon talaga sa buhay na wala sa ayos. Di ba? So ang gusto ni Lord, kung anong yan tayo, kailangan natin enjoy yan. Relo man yan, siksi man, damit man yan, sapatos. Meron ako nabasa sa Facebook, sabi na, accepting your nose is the first step of self-love. Diba? Ang dami natin insecurity sa buhay, di ba? Lalo na sa ilong. Lalo sa ating culture. Kung hindi talaga sinabi, ano ang nagagawa natin, di ba? Sabi nga niya, Lapis, kung pango ka talaga. Kung mataba ka talaga. Kung gusto mong pumayat, mag-diet ka. Kung hindi talaga, ayaw talaga pumayat, hayaan mo na. Tanggapin mo na, sabi na. So, yun talaga ang hirap sa atin. Marami tayong security sa buhay. Marami tayong gusto sa iba na wala sa atin. Yung dati nasa Pinas ka, gusto mong makatikim ng mga important na chocolates, mga kung ano na galing sa ibang bansa. Kaya ngayon nandito tayo, anong hinahanap natin? Toyo, chocolate, kung wala. Di ba? Baliktad tayo minsan eh. Kung anong wala tayo, yun ang hinahanap natin. Kung anong meron tayo, ayun naman natin. Ang masama ba, sa pamilya natin minsan, meron yung mga laging taliwas. Yung gusto ng buong pamilya, adobo, gusto niya. Gusto niya ibang ulam. Gusto ng pamilya na gusto ng pamilya na mag-outing. Gusto niya maiwan sa bahay. Gusto niya, kung gusto ng iba, west, sa kanya, north, laging taliwas. Doon yung mayroon kasama sa buhay. Yung laging na lang kumukontra, di ba? So enjoy only what you have and do not commit what you do not have. Madaling sabihin, pero sabi nga sa yung mga nausong mga kasabihan, pag-ingit, pagkit. Pero ang hirap, kasi lagi nakatilan sa mata natin, tapos lagi tayong mabag sa Sokmed. Lahat na lang nakikita natin, ganito gano'n. Di mo ba? So, kaya ba natin? Kaya natin. So, verse 10 and 11. Whatever exists has already been named, and what man has been known, no man can contend with one who is stronger than he. Verse 10, 11. The more the words, the less the meaning. And how does the prophet end on? For who knows what is good for a man in life during the few and meaningless days he passes through like a shadow? Who can tell him what will happen under the sun after he is gone? So ayun. May mga bagay sa buhay natin na kahit anong gawin natin, wala tayong kakayanan na bubuhin mga bagay-bagay. Only God can change what is yung anong bagay na mga bagay na yun. So nakatakta na yan, hindi na natin mapipigilan pa. So the law of physics.
Nakatakda na ang bawat sa atin ay mamatay. Kahit anong gawin natin, doon at doon tayo lahat mapupunta. Meron lang mga nagtangka. So, si MJ, Michael Jackson. So, di ba? Nag-hire siya lahat ng mga doktor, kung ilan ng doktor pa yung hinarin na para lang humaba yung buhay niya. Forever young. So, ayaw niyang tumanda. So, akala niya hindi siya mamamatay. So, what happened to him? So, hindi niya napigilan yung death. Aminin natin minsan, nandun pa rin yung fear ng sa atin yung mawala tayo kasi ayaw pa natin kasi masarap kumain ng kanin. Di ba? So, pero hanggat kaya natin, kung sino daw yung nakakapag-adjust sa bawat sitwasyon niya sa buhay, yun daw yung sumasaya. Nung unang dating natin dito, yung pagkain, di ba? Yung halos iluwanan na natin kasi hindi tayo sanay sa pagkain nila. So, but eventually, yan, nakapag-adjust din tayo. Yung hinahanapan mo na yung bilapikon, kamatis. Ako, kamatis ka hindi kayo makita. Ilalabas ko rin pag kinain ko yung sariwa. Pero pagluto na okay naman. So, pero ang point po dito ay no one really knows the mystery of life. No one really knows the dynamics of man, how to live, and what is good for others, and for himself. So, kanya-kanyang aral and trial and error in life. So, kaya na yung mga matatalinong tao, mga professional, hindi rin nila kayang sabihin kung ano yung pinakamabuti sa atin. So, kanya-kanya lang, iba-iba tayo ng pinagdadaan, iba-iba tayo ng buhay. So, minsan pa, nung lalo pa nung nag-aaral pa lang ako, pag nauungasan ako ng mga klase ko sa mga grades, ang sama-sama ng loob ko. Yung gusto kong malaging nasa top, pero hindi ka naman. Pero one time na sabi ko, ay hindi na. Hindi ko na asabi na maging nasa top pa kasi lagi na lang ako nasasaktan kasi competitive din ako eh. Di ba? Yung ayan, gusto mo yung lagi na number 1 o number 2, basta nasa top. Pero hindi ka na masaya kung hindi mo na-achieve yung gusto mo. So you don't have to be always number 1. Don't be number 1 because it's hard and to maintain to become number 1. Yung gusto mo lagi ikaw yung pinakamaganda, ikaw yung pinakamatalino, ikaw yung pinaka-the best sa lahat. Kung nasan man tayo. So, ang hirap din yung mga magulang na lagi nilang pinforce yung mga anak nila na maging top 1. Kasi aral lang sila ng aral, hindi na sila nakakapaglaro, hindi na sila na-experience yung magiging bata. So hindi rin daw maganda, kailangan balance din sa buhay natin. What's work and what's doesn't, we must permit others to live life the way they want. Ito din kasi minsan lagi natin pinipilit kung ano yung Panginoon natin sa iba. Kung ano yung alam nating tama, yun yung sinusursun natin sa mga anak o sa magulang o ano, kung sino man. Minsan na yung anak kong ako, so meron problema kasi dun sa tatay niya. So sabi ko, nag-away yata sila. Sabi ko, hayaan mo na kasi alam naman namin na yung tatay mo yung mali. So nagulat ako sa sinabi niya. I'm not a Christian. Hindi ako, martir, katulad niyo, kami na. Napakakundan ako, napatigil ako kasi hindi pala dapat din na pinupors natin sa ibang tao yung faith natin kasi iba-iba tayo ng buhay. Iba-iba tayo ng belief, iba-iba tayo ng pananaw. Yung iba,
Yung nga katulad ko sa sabi ko yung matrabaho. Yung pala namin sa buhay, gusto niya ng mataas na sahod, pero ang pinasok na ito ay agriculture. Tapos nagtitiman pa siya ng napakataas na gusto. Ngayon ano, gusto na naman ng 50 per hour. So ito yung pananaw niya sa buhay, kaya minsan hindi mo na pinapansin. So may time din na kahit na alam natin tama yung isang bagay, sa iba hindi. Yung tama sa kanila, mali sa atin. Yung mali sa atin, tama sa kanila. So kung gumagana naman sa atin yung way ng pamumuhay natin, yung mga pananaw natin, mabuti. Pero iwasan daw natin na ipagsusulan, ipagdiktikan sa iba kung ano yung alam natin tama. Kasi hindi natin alam kung tama nga ba talaga yung sinasabi natin para sa iba. Yun yung napag-aralan ni Solomon sa kanyang buhay. What's work and what doesn't, we must permit others to live. Live life the way they want. So kaya natin sila. Minsan mahirap makilang sa buhay ng iba, di ba? Ikaw na nga yung tumutulong, ikaw pa yung masama. So mas mabuti, i-enjoy natin yung buhay natin. Kung in-accept nila kung ano may sinabi natin sa kanila, mabuti, kung hindi. So forget about it. Kasi si Solomon, siya na yung pinakamatalino sa sinabi sa Bible, pero sinabi pa rin na ang lahat ng bagay is meaningless. Diba? Vanity, vanity, all things are vanity. So kailangan natin tignan sa buhay natin, ano ba yung mga bagay na hindi natin na-enjoy? Hindi mo ba na-enjoy ang presence ng asawa mo? Hindi ba natin na-enjoy ang bahay mo? Sabi nga ni Ed Davis na kung ano daw yung bahay mo, i-enjoy mo, hindi yung ibang bahay ang gusto mo. Kung nakita mo sa iba, hindi ang gusto mo. Kung ano meron tayo, yan yung i-enjoy natin. Kung meron kong pangpatay ng mansion na pang $15 million, why not? Ang masama ngayon, kung utang. Kasi nga, yun, higit, pigit. Kailangan natin tignan yung buhay natin. Mag-look back po tayo kung saan yung mga bagay na tayo nag-enjoy sa financially, di ba tayo nag-enjoy sa trabaho natin? Yung dating sahod lang ay 2,000 plus, 3,000. Yung first, unang dating yata, 3,000 na, 3,100. So, ba pa kayo? Nung, 36? 26? Oo, ayun, malaki na sa inyo, nung dumating kayo. Pero ako, nag-enjoy ako dun sa trabaho kasi, yun nga, yung nawala akong trabaho ng ilang buwan, ang hirap. Kaya nga, ina-appreciate ko yung trabaho ko ngayon dahil hindi dahil mas mataas yung sahod kasi yung wala kang stress na babantayan, wala kang yung matutulog ka na may peace of mind. Pero alam mo sa kasama ko, nakakalimutan talaga. Reklamo na reklamo. So, pero minsan ganun talaga tayo sa buhay natin. Meron tayong mga bagay na hinahanap talaga sa buhay na hindi tayo nag-enjoy. Hindi tayo nag-enjoy sa skin natin. Yung gusto natin, pumunti tayo, pero yung iba gusto nilang maging kayo maging nakatulad natin. Yun talaga yung biro ng buhay. Kung ano yung wala tayo, gusto natin sa iba. Yung iba, na wala sila, gusto nila yung nasa natin. Diba ba? So, kailangan natin pag nilay-nilayan yung buhay natin kung saan tayo hindi nag-i-enjoy. So, hayaan natin si Lord na mangusap sa gabi ito. At kailangan natin i-enjoy ang ating buhay to the fullest. Amen? Kasi life is short.
hindi natin alam ang buhay. Hindi ko naman sinasabi. Pero sa bawat oras, bawat araw, i-enjoy lang natin sabi ni Lord. Maliit na bagay man yan o malaki. Kung marunong sa maliit, marunong ka magpasalamat. I believe, pag binless tayo ni Lord ng mas malaki pa at mas malaki pa, na-enjoy natin lahat ng bagay na ito. Material man yan, financial, especially in spiritual life. Yung katalinuhan upang labanan ang gawa ng kaaway at patuloy tayo maging victorious as a Christian. Amen? Yes. So, yun lang po ang gusto ko i-share sa namin ito at tayo po manalangin. Tunay na po Panginoon na narito po ang mga anak. Na-share po yung word mo po Diyos na patuloy na i-enjoy po namin kung ano po meron po kami. Tunay na po God, marami po kami mga securities, marami po kami mga needs na wala po sa amin na gusto po namin sa iba. Kaya po nakalitan po ang aming mga puso na tayo po maging kontento kung ano meron po. Ang meron po kami God at patuloy po namin ito i-enjoy sa bawat araw po namin. At ayaw po Diyos sa mga pagpapalang ito God ay may share din po namin sa iba. Materially, financially, even spiritually blessing po God. Lalo po sa mga kapamilya po namin na hindi po nakakakilala sa Diyos. Ayaw po na kayo po maging ilaw at maging asin sa mundong ito God. At patuloy na ikaw ang siyang mapupurihan sa aming mga buhay. Muli Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming servisyo dito at ikaw ang aming pupurihin sa sambahin na dakilahin mula noon at pagpapailan. This is my name we pray. Amen.